Hindi pa tapos sa kanyang mga pasabog si Ellen Adarna tungkol sa asawang si Derek Ramsey. Hello everyone! Usap-usapan na naman ngayon ang kontrobersyal na hiwalayan ng isang mag-asawang sikat na celebrities. At hindi lang yan, issue rin ngayon kung ano nga ba ang magiging hatian ng mag-asawang ito. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng batas patungkol sa mga ari-arian ng mag-asawa kung sila ay maghihiwalay na? Sino ba ang may karapatan sa kanilang mga naipundar, mga pera, bahay o kung anumang mga kayamanan nila? At sa sitwasyon ng isang sikat na celebrity couple na ito na sina Ellen Adarna at Derek Ramsey, ano kaya ang posibleng mangyari sa kanila? Kung gusto nyong malaman kung ano ang sinasabi ng batas patungkol dito, panoorin at tapusin nyo ang video na ito. At saka meron po tayong pa-premyo, may pa-quiz tayo, may pa-Gcash. So make sure to finish watching this video. Watch, learn, and earn. Hello, kumusta? If you are new to my channel, I am Attorney Frank, your lawyer on the go. Maingay na naman ang social media dahil trending ang hiwalayan nila Ellen Adarna at Derek Ramsey. Laman sila ngayon ng news feeds, entertainment pages at umaani ng samot-saring reactions at komento mula sa netizens. May nag-file na ba sa kanila for annulment? Ano kaya ang hatian nila? Meron ba silang prenup o wala? Matatandaan natin na ikinasal sila noong November 11, 2021 sa Rancho Bernardo Luxury Villas sa Bagac, Bataan. At grabe, dream wedding talaga yon. Bongga at star-studded occasion. Full glam, big smiles, and everyone thought it was a happily ever after. Pero ngayon, ibang usapan na. In this video, pag-uusapan natin hindi ang chismes kundi ano ang nakasaad sa batas. Pag-uusapan natin ano ba ang sinasabi ng Family Code of the Philippines when we talk about property relations or tinatawag din nating property regime. I-explain po natin yan dito sa episode na to. We are going to talk about property regime ng isang mag-asawa kung gaano ito kahalaga. Ito ay mahalaga kahit sino ka pa. Lalo na kung ang isang kasalan ay hahantong sa legal separation, annulment o away sa hatian ng kayamanan. Ayon sa batas or Family Code of the Philippines ay mayroon po tayong tinatawag na property regime or property relations. Attorney, ano po ba ang ibig sabihin ng property regime or property relations? In simple terms, sa batas ng Pilipinas, ang property regime or relations ay tumutukoy sa mga rules o patakaran kung ano-ano ang pagmamay-ari ng mag-asawa tulad ng bahay, lupa, sasakyan o kung anumang properties, assets, pati na rin ang liabilities nilang dalawa o kung anuman ang mga properties na pagmamay-ari nila separately or exclusively. Ano-ano ba ang mga property regimes under the Family Code? Under the Family Code, ito ang mga sumusunod na property regimes. Absolute Community of Property or ACP, Conjugal Partnership of Gains, CPG, Complete Separation of Property or CSP, at syempre, ang Marriage Settlements or more commonly known as Prenuptial Agreement, kung saan pwede kayo mag-decide kung paano ang hatian bago kayo ikasal. Ito ay sikat na sikat kapag pinag-uusapan natin ang kasal ng mga sikat na celebrities o mga politiko o kung sino mang mga mayayaman na mga personalidad. Attorney, automatic ba na merong property regime kapag ikinasal? Yes. Kapag nagpakasal ang isang babae at lalaki, at walang prenuptial agreement or yung tinatawag nating marriage settlements, magkakaroon sila ng automatic na property regime. Ito ang tinatawag nating absolute community of property. Pero kung merong prenuptial agreement or prenup ang ikinasal, yun naman ang magtatakda kung ano-ano ang mga ari-arian ng mag-asawa. Yun ang kanilang magiging property regime. So to be clear, kapag walang prenup,
nagpakasal ang mag-asawa, automatically yung magiging property regime po ay absolute community of property sa mga Pilipinong nagpakasal ng August 3, 1988 pataas. Now, please do take note na sa sitwasyon po ni Ellen Adarna at Derek Ramsey, hindi natin alam kung meron silang ginawang prenuptial agreement. Now, since walang verified source or news na nagsasaad kung ano ang property regime ni Ellen at Derek, wala tayong legitimate source kung meron silang prenuptial agreement at hindi rin naman sila naglabas ng detalye patungkol dito, ang focus or sentro ng ating discussion ngayon ay ano ba ang prenuptial agreement or marriage settlements at ano ba ang absolute community of property? Attorney, ano ba yung prenuptial agreement na yan or marriage settlements? Ang prenuptial agreement po ay isang legal na kasunduan bago ikasal kung saan pinipili ng couple ang property regime nila. Pwedeng maging absolute community of property, conjugal partnership of gains, complete separation of property, or pwede ring halo-halo yung agreement nila. Basta sa prenup, they can decide kung ano yung property regime nila, kung ano yung magiging pag-aari nila as a couple, and ano rin yung magiging exclusive properties nila. But don't you worry, we will discuss more on that in this video. A valid prenuptial agreement or marriage settlement requires 1. Execution before marriage celebration, 2. Written form signed by the parties, 3. Registration in civil registry and property registries to bind third parties. Para saan ba ang prenup? Ito ay para mas malinaw kung alin ang para kay Mr., para kay Mrs., pag-aari nilang dalawa at kung ano-ano ang mga hindi nila pwedeng pakialaman. Kapag may prenuptial agreement, ano-ano ba ang mga itinatakda na usually separate properties ng mag-asawa? Mga ari-ari ang pag-aari na bago pa ikasal, nakapangalan sa bawat isa, pwedeng real o personal property, ari-ari ang nakuha ng walang bayad tulad ng mana o donasyon na ipinagkaloob lamang sa isang asawa kasama na ang kapalit o proceeds nito kung nakasaad sa kasunduan. Mga biniling gamit o lupa gamit ang eksklusibong pera ng isang asawa o galing sa proceeds ng kanyang hiwalay na ari-arian. Personal items na eksklusibong gamit ng isang asawa kasama ang mga professional tools at licenses na kailangan niya sa kanyang trabaho. Pwede rin ng intellectual property rights tulad ng copyright o patent. Ang royalties o kita mula rito ay pwedeng pag-usapan at hatiin base sa kasunduan ng mag-asawa. Practical real-life examples. Kung businessman si Mr., prenup prevents the wife from being affected by business liabilities. Kung may malaking mana si Mrs., prenup can add a layer of protection para sa inheritance ng kanyang future children. Or if you're talking about second marriage, prenup protects legitimes ng mga anak sa unang pamilya. So basically dito maiiwasan ang paghalo-halo ng mga kayamanan at ari-arian ng mag-asawa. Bago matapos ang video na ito, dapat ay matutunan natin ang mga sumusunod patungkol sa absolute community of property. Ano ang ibig sabihin ng community property? Ano ang pagmamay-ari ng mag-asawa under absolute community of property? Ano naman ang matatawag nating exclusive, separate properties ni Mr. at ni Mrs.? Paano hahatiin ang community property ng mag-asawa kapag may annulment or hiwalayan? Ano ang ibig sabihin ng community property? Ito ang tama or accurate na legal term na tumutukoy sa mga properties na pag-aari ng mag-asawa. Ibig sabihin, pag-aari nilang dalawa. Gusto ko lang pong linawin, kapag po ang mag-asawa ay absolute community of property ang kanilang property regime, ang correct term po ay community property, hindi conjugal property. Kasi ang conjugal property po, it actually refers to conjugal partnership of gains. So marami ho kasing gumagamit ng conjugal na word. Magkaiba ho kasi yon, but that's a topic for a different video. Ano ang pagmamay-ari ng mag-asawa under absolute community of property? Ito ay nakasaad sa Article 91 of the Family Code of the Philippines.
Unless otherwise provided in this chapter or in the marriage settlements, the community property shall consist of all the property owned by the spouses at the time of the celebration of the marriage or acquired thereafter. Sa madaling sabi, maliban na lang kung may ibang nakasaad sa batas o sa marriage settlement, ang community property ay binubuo ng lahat ng ari-arian na pagmamay-ari na ng mag-asawa bago ikasal at lahat ng ari-ariang makukuha o mabibili nila pagkatapos ikasal. For example, si Mr. ay napakasipag at napakagaling mag-ipon at bago sila ikasal ng kanyang misis ay nakabili siya ng napakaraming lupain sa Cebu, kunyari sa Batangas, sa Davao, sa Manila. Lahat ng yon ay magiging parte ng ari-arian nilang mag-asawa or tinatawag nating community of property. So yon ay magiging property na nilang mag-asawa, again, kung walang prenuptial agreement. Ganon din naman kay Mrs. For example, napakasipag niya at napakalaki ng sweldo niya bilang isang accountant ng isang malaking korporasyon. So lahat ng mapibili niya sa kanyang sweldo bilang isang accountant ay pag-aari nila bilang mag-asawa. Again, kung walang prenuptial agreement. Ano naman ang matatawag nating exclusive or separate properties ni Mr. at ni Mrs.? Ibig sabihin, ano yung mga hiwalay na properties ni Mr. at ni Mrs. at hindi kasali sa tinatawag nating community property? Ito po ay nakasaad sa Article 92 and 93 of the Family Code of the Philippines. 1. Property acquired during marriage by gratuitous title. Ito yung mga minana, donasyon o pamana, pati na rin ang mga bunga or income nito kung ito ay kumikita. Ito ay exclusive or separate property ni Mr. o ni Mrs. maliban na lang kung sinabi ng donor na parte ito ng community property na mag-asawa. 2. Personal and exclusive use items. Except jewelry, kasama yan sa community property. 3. Properties acquired before marriage kung may anak from previous marriage, kasama dito ang mga bunga o income nito kung mayroon man. Yan ay exclusive property pa rin. Pang-apat, meron tayong tinatawag na presumption. Lahat ng property during marriage, ang presumption dyan ay community property yan. Ibig sabihin, property o ari-arian niya na mag-asawa. Unless mapatunayan na ito ay exclusive property ng isang asawa. Under absolute community of property, paano naman hahatiin ang community property ng mag-asawa? Ito ay nakasaad sa Article 102 of the Family Code of the Philippines. 1. Inventory. Ililista lahat kung ano-ano ang kabilang sa community property versus exclusive property ni Mr. o ni Mrs. 2. Pay debts. Bayaran muna ang utang ng community property. If kulang, both spouses shall pay using their exclusive properties. 3. Kung may sobra, return exclusive properties. Ibalik kay Mr. at Mrs. kung ano ang kanila exclusively. 4. Net assets. Hahatiin equally or 50-50 unless mayroong prenuptial agreement with different arrangement or may valid waiver. 5. Delivery of presumptive legitims to the children. Kailangan itong ibigay sa kanilang mga anak. 6. Conjugal dwelling. Ito ay mapupunta sa spouse na pinipili ng majority ng children. Kapag ang bata ay below 7-year-old, it is presumed na mapupunta siya sa kanyang ina. Sa sitwasyon ni Ellen Adarna at Derek Ramsey, sa usaping hatian ng yaman, tiyak ay hindi uuwing luhaan si Ellen Adarna. May prenup man o wala, ayon sa batas ay hindi talaga mabibitin si Ellen Adarna, lalo na't hindi naman lingid sa ating kaalaman kung gaano kayaman si Ellen Adarna bago pa siya maging isang artista. Si Ellen Adarna ay mula sa isang tanyag at prominenteng pamilya sa Cebu. Kaya't kung yaman ang pinag-uusapan, ay hindi magpapahuli si Ellen Adarna. Ganon din naman si Derek Ramsey. Alam naman natin kung gaano kayaman si Derek Ramsey. Derek Ramsey is also protected by law, gayon din si Ellen Adarna. So ayun po mga kaibigan, sana po ay meron ho kayong natutunan sa video na ito patungkol sa prenuptial agreement at sa
absolute community of property. So yun lang po muna next time na po yung ibang mga discussions para hindi po tayo ma-information overload. At sa sitwasyon naman po ni Ellen Adarna at Derek Ramsey, hindi po talaga natin alam ang buong detalye ng kanilang kwento. Ang akin lamang, sana po ay maging okay ang kalagayan ng kanilang anak. Isipin po natin ang kapakanan ng bata dahil kung mahirap po ang naging hiwalayan ni Ellen at ni Derek, lalo pong hindi ito madali para sa bata, para sa kanilang anak. Para po sa inyo, patas ba ang sinasabi ng batas? Mas okay ba na meron kayong prenuptial agreement or absolute community of property na lang? Comment your thoughts below. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is Attorney Frank, your lawyer on the go. God bless you all. See you on my next vlog. By the way pala, before this video ends, I would like to thank all of you sa lahat po ng ating subscribers and viewers. Thank you so much for supporting me at sana po ay patuloy pang lumago ang ating community. And if you have some suggestions or may mga topic kayo na gusto nyong ipadiscuss sa vlog na to, wag ho kayong mahiya na mag-comment below. And soon, I will be uploading my travel vlog. Sana po ay supportahan din po ninyo ang mga vlogs na yan. So, see you on my next vlog and God bless everyone.